Ang pangalan ko ay Maya. Ako ay 23 taong gulang at nakatira ako sa isang tahimik na rest house malapit sa dagat sa probinsya. Tiningnan ko ang 2 taong nagbigay sa akin ng buhay at kalaunan ay itinapon lang din ako habang magkaharap kami sa isang malaking mesang gawa sa matigas na kahoy. Inaayos ng nanay ko ang kanyang mamahaling silk scarf habang tinitingnan naman ng tatay ko ang kanyang Rolex na relo. Nakangiti sila sa akin. Pero hindi iyon ngiting may pagmamahal. Iyon ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang paslit na walang alam kung paano tumatakbo ang totoong mundo. Para sa kanila, ako pa rin ang marupok na batang pinalayas nila. Noong 18 na kaarawan ko, bitbit ang isang lumang maleta at napakaraming takot. Akala nila, nakaupo ako rito ngayon dahil desperada ako. Akala nila, mahina ako. Ngayon ang huling pagbasa ng testamento para sa mga naiwang ari-arian ng aking lolo Guillermo. Ang halaga ay nakakalula umaabot sa humigit kumulang 200 bilyong piso o nasa 3.8 bilyong dolyar. Kitang-kita ko ang kasakiman sa mga mata nila. Sa isip nila, ginagastos na nila ang pera. Kampante sila ang pamamahalaan ng lahat ng ito. Tutal, ginugol nila ang maraming taon sa paninira sa akin. Sinasabing wala akong kakayahan at masyado akong emosyonal para humawak ng kahit anong mahalagang bagay. Pero nang tumikhim ang abogado para magsalita, wala akong naramdamang takot. Nakaramdam ako ng isang malamig at kakaibang kalmadong pakiramdam. Akala ng mga magulang ko, isang biktima ang kaharap nila. Wala silang kaide-ideya na si Lolo Guillermo ay nag-iwan ng isang huling tagubilin na magpapabago sa lahat. Akala nila, nandito sila para kubrahin ang isang imperyo. Hindi nila alam, nandito pala sila para mawala ang lahat sa kanila. Pero bago ko ikwento kung paano nagbago ang ikot ng mundo, i-like at mag-subscribe muna kayo. Mag-iwan din kayo ng comment. Saang bansa o probinsya kayo nanonood ngayon? Ang pangalan ko ay Maya. 23 taong gulang. Bata pa lang ako. Natutunan ko na sa bahay namin, ang pagmamahal ay hindi libre. Isa itong bagay na kailangan mong bilhin. Pero kailanman ay hindi ko hawak ang tamang pera. Ang mga magulang ko, sina Ricardo at Elena, ay mga taong uhaw sa tagumpay. Mahilig sila sa mga bagay na pwede nilang ipagmalaki sa mga kaibigan nila sa exclusive country club. Mahilig sila sa mga bagay na magandang tingnan sa mga family picture tuwing Pasko. Ang kuya kong si Dino, siya ang isa sa mga bagay na iyon. Ako, hindi. Ang pagkakaiba naming dalawa ay malinaw pa sa sikat ng araw bago pa man kami magdalagat binata. Maingay si Dino. Kumpiyansa siya. Kapag pumasok siya sa isang kwarto, gusto niyang nasa kanya ang atensyon. At masayang ibinibigay iyon ng mga magulang ko. Kung magdodrawing siya, ipapa-frame iyon ng nanay ko at isasabit sa pasilyo ng bahay namin. Sasabihin niya sa lahat ng bisita, tingnan niyo ang diin ng mga linya niya. Napakalawak ng imahinasyon ng anak ko. Kung ako ang magdodrawing, pasadahan lang niya iyon ng tingin habang nagche-check ng emails sa cellphone niya. Ang ganda, Maya, sasabihin niya. Pero walang kabuhay-buhay ang boses. Pero baka mas magandang asikasuhin mo yung assignment mo sa math. Hindi nakakabayad ng kuryente ang pagguhit. Hindi lang ito tungkol sa art o math. Tungkol ito sa kung sino kami. Naalala ko ang isang partikular na araw ng Martes noong 12 anyos ako. Umuulan ng malakas dahil sa bagyo. Umuwi ako galing school na may mataas na lagnat. Ang sama ng pakiramdam ko. Parang binibiyak ang ulo ko at nanginginig ako sa ginaw. Naglakad ako papuntang kusina para hanapin ang nanay ko. Nakikipagtawanan siya sa telepono. Si Dino naman ay nakaupo sa counter at kumakain ng ensaymada. Kakabagsak lang niya sa isang test sa araling panlipunan. Nakita ko ang papel sa mesa na may malaking pulang F. Kasalanan ng teacher to eh, sabi ni Dino habang puno ang bibig. Nagpapatest siya ng mga bagay na hindi naman namin binasa. Binaba ng nanay ko ang telepono
at tiningnan siya ng may pagkaawa. Alam ko, anak. Masyadong mahigpit yang si Sir Mendoza. Mag-i-email ako sa principal bukas. Hindi pwedeng bumagsak ang grades mo. Dahil lang hindi marunong magturo ang teacher mo. Gusto mo ba ng ice cream para gumaan ang pakiramdam mo? Tapos, napatingin siya sa akin. Nakasandal ako sa hamba ng pinto, pinagpapawisan ng malamig at putlang-putla. Maya, bakit ka nakatayo dyan ng ganyan? Tanong niya. Ang tono niya ay hindi nag-aalala. Naiinis siya. Masama po ang pakiramdam ko. Bulong ko. Bumuntong hininga siya. Isang mahaba at malakas na pagbuntong hininga. Diyos ko, Maya, palagi na lang masama ang pakiramdam mo. Napakarupok mo. Naambun ka lang eh. Umakyat ka na sa kwarto mo. At humiga ka. At wag mong hahawaan si Dino. May basketball practice pa siya bukas. Ganoon ang takbo ng buhay namin. Ang kapalpakan ni Dino ay kasalanan ng ibang tao. Ang pagkakasakit ko ay isang malaking abala sa kanila. Nang lumaki kami, ang agwat ay naging pinansyal. Hindi na lang ito tungkol sa atensyon at pagmamahal. Naging tungkol na ito sa pera. Nang mag-18 si Dino, binilhan siya ng mga magulang ko ng isang brand new na sports SUV, kulay itim, makintab, at maingay ang makina. Nilagyan pa nila ng malaking pulang laso at kumuha ng daan-daang litrato para sa Facebook. Ang binata namin, handa na sa kalsada, ang caption ng tatay ko. 2 buwan nang lumipas, ibinangga iyon ni Dino. Masyado siyang mabilis magpatakbo at inararo niya ang isang poste at bakod ng kapitbahay. Napanood ko mula sa bintana ng kwarto ko habang sinusuri ng tatay ko ang sira ng sasakyan. Inaasahan kong magagalit siya. Inaasahan kong sisigaw siya. Imbes na magalit, tinapik niya si Dino sa balikat. Nangyayari talaga yan, anak. Sabi ni Daddy, napapalitan ng mga kotse. At least agresibo kang magmaneho. Ibig sabihin yan, may katangian ka ng isang leader. Ibibili na lang kita ng mas maganda. Nang sumapit ang 18th birthday ko, walang kotse. Sa tingin namin, mas mabuting mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, sabi ng tatay ko sa hapagkainan. Madali kang mawala sa focus, Maya. Ang sasakyan ay magiging tentasyon lang para mag-aksaya ka ng oras. Isa pa, mas ligtas ang mag-commute. Hindi na ako nakipagtalo. Natutunan ko ng hindi makipagtalo. Kapag sumasagot ako, tatawagin lang nila akong emosyonal. Sa paningin nila, isa akong palpak na investment. Tahimik ako. Mahilig akong magbasa. Nagvo-volunteer ako sa isang animal rescue center para mag-alaga ng mga aso't pusa. Wala akong pakialam sa status o pakikipagkoneksyon sa mga mayayaman. Para kina Ricardo at Elena. Ang ibig sabihin nito ay depektibo ako. Tinawag nila itong walang pakinabang. Wala kang diskarte sa buhay, madalas sabihin ng nanay ko habang naghuhugas ako ng mga pinggan, isang gawaing bahay na kailanman ay hindi ipinagawa kay Dino. Masyado kang malambot. Kakainin ka ng buhay ng mundo, Maya. At huwag kang umasa na sasaluhin ka namin kapag nangyari yon. Inihahanda nila ako sa pagkabigo. Gusto nilang bumagsak ako para mapatunayan nilang tama sila. Gusto nilang ituro ako at sabihing, sabi sa'yo mahina siya. Pero hindi ako mahina. Invisible lang ako. At ang pagiging invisible ay nagbigay sa akin ng maraming oras para magmasid. At maraming oras para masaktan. Ang umaga ng aking ika, 18 kaarawan ay isang Martes. Gumising ako na may munting pag-asa sa dibdib ko. Alam ko namang malabo, pero umasa pa rin ako. Baka sakaling maging iba ang araw na ito. Malaking bagay ang 18. Simula ito ng pagiging isang nasa hustong gulang. Bumaba ako sa sala. Tahimik ang bahay. Nakaupo ang mga magulang ko sa dining table. Hindi iyon nakaset para sa almusal. Walang pansit, walang balloons, walang regalo. Imbes na pagkain, may isang folder sa ibabaw ng mesa. Naka-business suit ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay bihis na bihis para sa isang charity luncheon kasama ang mga donya. Mukha silang magsasara ng isang malaking business deal, hindi magbabati sa anak nila ng happy birthday.
Maupo ka, Maya, sabi ng tatay ko. Hindi man lang niya inalis ang tingin niya sa kanyang tablet. Umupo ako. Malamig at matigas ang upuan. Happy birthday, sabi ng nanay ko. Pero sinabi niya iyon na parang bumabati lang ng good morning sa isang estranghero sa elevator. Edukada, pero walang emosyon. Salamat po, sabi ko. Itinulak ng tatay ko ang folder palapit sa akin. 18 ka na ngayon. Sa mata ng batas, isa ka ng adult. Opo, sagot ko. Pinalaki ka namin. Patuloy niya. Nagbigay kami ng pagkain, bahay, at damit. Ginawa na namin ang trabaho namin. Pero gaya ng ilang beses na naming sinabi sa'yo, hindi kami naniniwala sa pagsuporta sa mga adult na walang nakikitang potensyal. Nanigas ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ibig naming sabihin, simula sa araw na ito, tapos na ang pinansyal na obligasyon namin sa'yo, sabi ng nanay ko. Humigop siya ng kape. Puputulin na namin ang sustento sa'yo, Maya. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Sinubukan kong tumawa, iniisip na baka biro lang ito. Okay, pero nasa high school pa po ako. May 3 buwan pa bago ako graduate. Problema mo na kung paano mo sosolusyunan yan, sabi ni Daddy. Tapos na kaming pondohan ang kawalan mo ng ambisyon. Nakita namin ang grades mo. Okay lang, pero hindi outstanding. Wala kang business plan, wala kang direksyon. Hindi kami magbubuhos ng pera sa isang palubog na barko. Saan po ako pupunta? Tanong ko. Nagsimula ng manginig ang boses ko. Matalino ka naman para gawan niya ng paraan, sabi ni Mommy. O baka hindi. Ito na ang test mo. Lumangoy ka o malunod. Pero paano si Kuya Dino? Tanong ko. Hindi ko mapigilang magsalita. 20 na. Si Dino. Nasa college siya. Kayo ang nagbabayad ng kondo niya. Kayo ang nagbabayad ng tuition niya. Binibigyan niyo siya ng malaking allowance. Ibinagsak ng tatay ko ang kamay niya sa mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa malaki at tahimik na kwarto. Wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa kuya mo, sigaw niya. Bumubuo ng kinabukasan si Dino. Gumagawa siya ng mga koneksyon. Isa siyang investment. Ikaw, nabubuhay ka lang para huminga. Pinag-empake na kita ng gamit. Mahinahong dagdag ng nanay ko. Itinuro niya ang pasilyo. May isang maleta na nakatayo malapit sa pinto. Yung luma kong maleta. Yung sira na ang zipper. May 1 oras ka para kunin ang iba mo pang kailangan, sabi niya. Papalitan namin ang kandado ng bahay. Pagpatak ng 12:00, tinitigan ko sila. Hindi sila galit. Hindi sila malungkot. Wala silang pakialam. Para sa kanila, isa lamang itong business decision. Nagbabawas sila ng overhead costs. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa tingin ko, na-shock ako. Umakyat ako sa kwarto ko. Inilagay ko ang mga damit ko. Binitbit ko ang mga libro ko. Kinuha ko ang litrato ng lola ko, ang nanay ni Mommy, na matagal nang pumanaw. Iniwan ko ang lahat ng iba pa. Nang maglakad ako palabas ng pintuan, wala ni isa sa kanila ang lumabas para magpaalam. Narinig kong bumukas ang TV sa den. Nagpatuloy na sila sa buhay nila. May 75 pesos lang ako sa bulsa ko galing sa pagbabantay ng bata sa kapitbahay. Wala akong mapupuntahan. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Bea. Umiiyak ako ng sobra na halos hindi ako makapagsalita. Pinayagan ako ng nanay ni Bea na matulog sa sofa nila. Tumira ako roon ng 3 linggo. Nakahanap ako ng trabaho sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Pagkatapos, nakakuha ako ng pangalawang trabaho. Tagalinis ng mga opisina sa BPO tuwing gabi. Tinapos ko ang high school habang nagtatrabaho ng 40 oras kada linggo. Palagi akong pagod. Namamalat ang mga kamay ko sa sabon. Sumasakit ang likod ko sa pagkayod ng sahig. Samantala, nakikita ko ang mga litrato sa Instagram. Nasa Boracay si Dino para magbakasyon. Sagot ng mga magulang ko ang trip nila ng barkada niya. May hawak siyang alak. Tumatawa. Pinalilibutan ng mga kaibigan. Ako, kumakain ng instant noodles at natutulog sa isang sofa,
Nagtatanong kung bakit ganoon na lang ang galit sa akin ng sarili kong mga magulang. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ko kinausap ang kahit sino sa pamilya ko. Masyado akong nahihiya at masyadong abala sa pag-survive. Nangupahan ako sa isang napakaliit na bed space sa gilid ng Maynila. Amoy amag at halos hindi gumagana ang bentilador. Pero akin iyon hanggang sa tumunog ang telepono ko. Isang numero na hindi ko pamilyar. Hello? Sagot ko habang nagpupunas ng mesa sa karinderya. Maya, malalim, at paos ang boses. Si Lolo Guillermo, ang tatay ng tatay ko. Ilang taon ko nang hindi nakikita si Lolo Guillermo. Bihira siyang bisitahin ng mga magulang ko. Sabi nila, napakahirap niyang pakisamahan at masyadong makaluma. Binibisita lang nila siya tuwing Pasko. At ginagawa lang nila iyon dahil mayaman siya. Gusto nilang manatili sa testamento niya. Hello po, Lolo. Sabi ko. May bumara sa lalamunan ko. Nasaan ka? Tanong niya. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang mo. Sabi nila, bumukod ka na raw. Sabi nila, gusto mo raw mag-explore ng mundo. Pero ayaw nilang ibigay ang number mo. Kailangan ko pang kumuha ng private investigator para mahanap ka. Muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko. Kumuha siya ng investigator. Alam kong nagsisinungaling sila. Sabi niya, hindi marunong magsinungaling si Ricardo. Pinagpapawisan siya kapag nagsisinungaling. Maya, mag-dinner tayo mamaya. Magpapadala ako ng sasakyan. Sinubukan kong humindi. Suot ko pa ang uniform ko sa trabaho. Amoy mantika ako. Pero, nagpumilit siya. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kaharap niya sa isang tahimik at mamahaling steakhouse sa BGC. Pakiramdam ko hindi ako nababagay doon. Pero walang pakialam si Lolo Guillermo. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang matatalim na mata. Mukha na siyang matanda. Mas matanda kaysa sa naaalala ko. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya nang hawakan niya ang baso ng tubig. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya. Bakit ka nakatira sa isang masikip na bed space? Kaya sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa birthday ko, sa maleta, sa business decision nila. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa 2 trabaho ko. Sinabi ko kung paano nila ako ikinukumpara kay Dino. Inaasahan kong sasabihin niyang, dapat akong humingi ng tawad sa mga magulang ko. Inaasahan kong sasabihin niyang, gusto lang nilang tumibay ka. Imbes na ganoon, inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Tuyot at kasing nipis ng papel ang balat niya. Mga tanga sila, mahinang sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Nagulat. Tanga na noon pa yang si Ricardo, sabi ni Lolo. Ang akala niya, pera ang batayan ng pagkatao. Akala niya, ang pagiging maingay ay lakas. Hindi kanya nakikita, Maya. Hindi po ako katulad nila, Lolo, sabi ko. Hindi ako magaling sa negosyo. Hindi ako agresibo. Mabuti, mariin niyang sagot. Ang pagiging agresibo ay mura lang. Ang totoong lakas ay tahimik. Nakasurvive ka, hindi ba? Hindi ka gumuho. Nagtatrabaho ka. Binubuhay mo ang sarili mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang respeto ko para dyan? Pinisil niya ang kamay ko. Linggo-linggo humihingi ng pera sa akin si Dino. Sabi ni Lolo, pumupunta siya sa bahay ko, iniinom ang mamahaling alak ko, at nanghihingi ng pautang para sa bagong negosyong palpak din naman paglipas ng 1 buwan. Ikaw, ni isang kusing. Hindi ka nang hingi sa akin. Gusto ko po sana. Pag-amin ko. Takot lang ako. Pero hindi mo ginawa. Ginamit mo ang sarili mong diskarte. Mula ng gabing iyon, naging sikreto ko si Lolo Guillermo. Nagkikita kami minsan sa 1 linggo. Pumupunta ako sa malaki at tahimik niyang mansyon sa Dasmariñas Village tuwing linggo. Hindi kami nag-uusap tungkol sa pera. Nag-uusap kami tungkol sa mga libro. Nag-uusap kami tungkol sa kasaysayan. Umuupo kami sa hardin niya at pinapanood ang mga ibon. Siya ang unang taong nagtanong sa akin kung ano ang opinyon ko sa mga bagay-bagay. Ano ang tingin mo sa artikulong ito, Maya? Tanong niya minsan. Hindi ko po alam, Lolo.
sabi ni Daddy. Masyado raw emosyonal ang mga opinyon ko. Isang malaking tanga ang tatay mo. Mabilis niyang sagot. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Ang emosyon ay impormasyon. Gamitin mo. Ipinaparamdam niya sa akin na matalino ako. Ipinaparamdam niya sa akin na nakikita niya ako. Nakita niya ang pagiging sensitibo ko, hindi bilang kahinaan, kundi bilang isang superpower. Nakakapansin ka ng mga bagay-bagay. Sabi niya sa akin minsan. Napapansin mo kapag pagod ako kahit hindi ko sinasabi. Napapansin mo kapag masama ang araw ng hardinero natin. Iyan ay perception, Maya. Napakahalaga niyan. Ang pagninegosyo ay hindi lang tungkol sa numero. Tungkol ito sa mga tao. Kung naiintindihan mo ang tao, maiintindihan mo ang lahat. Inalok niya akong pag-aralin sa kolehiyo. Tumanggi ako. Sinabi ko sa kanyang gusto kong makapagtapos gamit ang sariling sikap. Ngumiti siya noon, isang totoong ngiting may pagmamalaki. Matigas ang ulo, sabi niya, manang-mana sa akin. Kailanman ay hindi niya sinabi sa mga magulang ko na nagkikita kami. Hayaan mo silang isipin ang gusto nilang isipin, sabi niya. Masyado silang abala sa pagtingin sa sarili nila sa salamin para mapansin kung ano ang nangyayari sa totoong mundo. Sa loob ng 4 na taon, siya ang naging angkla ko. Siya lang ang nag-iisang pamilyang meron ako. Dumating ang tawag ng 3:00 ng madaling araw. Nurse ni Lolo ang nasa linya. Maya, sabi niya, malumanay ang boses. Oras na. Kailangan mo nang pumunta. Minaneho ko ang luma kong sedan papunta sa mansyon niya. Tumakbo ako paakyat sa hagdan patungo sa kwarto niya. Mababaw na ang paghinga niya. Mukha siyang napakaliit sa gitna ng malaking kama. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Nandito na po ako, Lolo. Bulong ko. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo na ito, pero kilala niya ako. Ang matapang kong apo. Bulong niya. Halos hindi na iyon makabuo ng tunog. Huwag mong hahayaang sirain kanila. Hindi po, pangako, inayos ko na ang lahat. Sabi niya, maghintay ka lang. Namatay siya makalipas ang 1 oras. Hawak ko ang kamay niya nang tumigil ang pagtibok ng puso niya. Umiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Pakiramdam ko, tinanggalan ng bubong ang buhay ko. Siya ang kaligtasan ko. Siya lang ang nag-iisang nagmahal sa akin. Tapos, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga magulang ko. Kasama nila si Dino. Bihis na bihis sila. Nakasalon pa ang buhok ng nanay ko. Naka-dark suit ang tatay ko. Hindi sila mukhang mga taong nagmadaling pumunta sa gitna ng gabi. Mukha silang dadalo sa isang photo op. Oh, Maya, sabi ng nanay ko. Naglakad siya palapit at sinubukan akong yakapin. Nanigas ako. Nakakahilo ang pabango niya. Amoy mamahalin, pero napakalamig. Natawagan kami. Sabi ng tatay ko. Tiningnan niya ang katawan ng sarili niyang ama, ni hindi siya pumatak ng luha. Mukha pa siyang nakahinga ng maluwag. Well, mahaba na rin naman ang buhay niya. Oras na talaga niya. Tumingin-tingin si Dino sa paligid ng kwarto. Tanong ni Dino sa akin bago siya pumanaw. Nagpaalam lang siya. Malamig kong sagot. Okay, sabi ni Dino. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga peking emosyon. Ang burol ay naging isang malaking palabas. Umupa ang mga magulang ko ng pinakamalaking simbahan sa syudad. Nag-imbita sila ng mga senador, CEOs at mga artista. Tumayo sila sa unahan para tanggapin ang pakikiramay ng mga tao. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng mga tuyong mata gamit ang kanilang mga panyo. Wasak na wasak ang puso namin, narinig kong sabi ng tatay ko sa isang business partner. Ang tatay ko ang hero ko. Gagawin ko ang lahat para ituloy ang legacy niya. Nakatayo lang ako sa likuran. Nakasuot ako ng simpleng itim na damit. Walang kumausap sa akin. Hindi ako ipinakilala ng mga magulang ko kahit kanino. Para sa mga bisita, baka inisip nilang isa lang akong assistant o malayong kamag-anak. Pero may nagbago.
Pagkatapos ng libing, nilapitan ako ng mga magulang ko. Maya, anak, sabi ng nanay ko. Hinawakan niya ang braso ko. Ngayon lang niya ako hinawakan ng ganoon kalumanay sa buong buhay ko. Sigurado akong pagod ka na. Bakit hindi ka muna matulog sa bahay natin ngayong gabi? Marami tayong bakanting kwarto. Pwede tayong maging pamilya ulit. Tiningnan ko siya. Alam na alam ko kung ano ito. Alam nilang bukas na ang pagbasa ng testamento. Alam nilang bilyonaryo si Lolo. Hindi nila alam kung ano ang nasa testamento. Pero gusto nilang siguraduhin na malapit lang ako. Gusto nilang siguraduhin na kontrolado nila ako. Kung sakaling nag-iwan man si Lolo ng kahit magkano sa akin, gusto nilang sila ang humawak nun. Akala nila, ako pa rin yung desperadang 80 nonyos na itinapon nila. Akala nila, sa kaunting pekeng kabaitan, ay luluhod ako sa pasasalamat sa kanila. Ayos lang po ako sa apartment ko. Sabi ko, "Huwag ka nang makulit," sabi ng tatay ko. Nakangiti, pero hindi umaabot sa mga mata niya. Mapilit kami. Dapat magkakasama ang pamilya sa ganitong panahon. Isa pa, bukas na ang reading of the will. Pwede tayong sabay-sabay na pumunta gamit ang limo. Yayaman na tayo ng sobra, bulong sa akin ni Dino. Nakangisi. Ibig kong sabihin, magkakaroon tayo ng napakalaking responsibilidad. Makikita mo, Maya, aasikasuhin ka na ni na Mommy at Daddy ngayon. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa mga maruruming trabahong yon. Sinabi niya iyon na parang nagmamagandang loob siya, na parang binibigyan niya ng buto ang isang asong gala. Tiningnan ko silang tatlo. Isang buong puwersa ng kasakiman. Sige po, pagsisinungaling ko. Pupunta ako para mag-dinner. Gusto kong makita. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag akala nila ay panalo na sila at gusto kong nandoon ako kapag natalo sila sa huli. Amoy lumang papel at mamahaling balat ang opisina ng abogado. Isa itong malaking kwarto sa isang high-rise building sa Makati. Kitang-kita ang buong syudad mula rito. Ang mga magulang ko, sina Ricardo at Elena, ay nakaupo sa isang gilid ng malaking mahogany table. Nakaupo si Dino sa tabi nila. Mukha silang isang team, isang gutom, at nagkakaisang team. Nakaupo ako sa kabilang dako, mag-isa. Si Attorney Santos, ang personal na abogado ni Lolo sa loob ng 40 taon, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Seryoso siyang tao, may ubaning buhok, at nakasuot ng wire-rimmed na salamin. Hindi siya ngumiti nang pumasok kami. Tumango lang siya sa akin. Magsimula na tayo, sabi ni Attorney Santos. Binuksan niya ang isang makapal na leather binder. Inayos ng nanay ko ang kanyang mga perlas. Umusog siya paharap. Alam naming formalidad lang ito, Attorney Santos. Alam naming ang intensyon talaga ni Papa ay si Ricardo ang mamahala sa mga ari-arian. Handa na kaming pumirma sa kahit anong dokumento para mapabilis ang proseso. Tiningnan siya ni Attorney Santos sa ibabaw ng salamin niya. Mrs. Elena, hayaan niyo muna akong basahin ang dokumento. Tinapik-tapik ng tatay ko ang mga daliri niya sa mesa. Sige na, bilisan na natin. Nagsimulang magbasa si Attorney Santos. Dunaan niya ang mga karaniwang legal na salita, nasa tamang pag-iisip at pangangatawan. Pinapawalang bisa ang lahat ng naunang testamento. Tapos, dumating siya sa bahagi ng mga ari-arian. Ang kabuuang halaga ng mga ari-arian, sabi ni Attorney Santos. Tumigil sandali para tingnan ang isang papel. Kasama ang mga real estate, stocks, bonds, at cash ay tinatayang nasa 3.8 bilyong dolyar o daan-daang bilyong piso. Bumagsak ang katahimikan sa kwarto. Lumaki ang mga mata ng tatay ko. Dinilaan pa ni Dino ang mga labi niya. Nakawala ang isang mahinang singhap mula sa nanay ko. Mas malaki pa itong pera kaysa sa inaasahan nila. Mayaman na sila. Pero ito, pang-imperyo ang halagang ito. Perang kaya baguhin ang mundo para sa aking anak na si Ricardo. Basa ni Attorney Santos. Inayos ng tatay ko ang kurbata niya. Tiningnan niya ako ng may mayabang na ngiti. Isang tingin na nagsasabing, nakita mo na. Tama ako. Ipinapamana ko ang aking koleksyon ng mga vintage golf clubs
Natapos si attorney. Nanigas ang tatay ko. Excuse me? Para sa aking manugang na si Elena. Patuloy ni Attorney Santos. Hindi siya pinansin. Ipinapamana ko ang antique na florera sa foyer na palagi niyang hinahangaan. Napabuntong hininga ang nanay ko. Isang florera? Para sa aking apo na si Dino. Basa ni Attorney Santos. Umayos ng upo si Dino. Wala akong ipinapamana. Nalaglag ang panga ni Dino. Ano? Mali yan. Siguradong pagkakamali yan. At para sa natitirang bahagi ng aking mga ari-arian, sabi ni Attorney Santos, lumalakas at luminaw ang boses, ang buong halaga na 3.8 bilyong dolyar. Kasama ang lahat ng properties, kumpanya at intellectual rights. Ipinapamana ko sa aking apong babae. Si Maya, napakabigat ng katahimikang sumunod. Pakiramdam ko, hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Nakaupo lang ako, walang galaw. Nararamdaman ko ang malakas na kabog ng puso ko sa dibdib ko, pero pinanatili kong kalmado ang mukha ko. Tiningnan ko lang ang mga kamay ko. Saka sumabog ang lahat. Isang malaking biro ba to? Sigaw ng tatay ko. Tumayo siya. Namumula ang mukha sa galit. Ibibigay niya ang bilyon-bilyong halaga sa kanya? Itinuro niya ako na parang isa akong basura sa sahig. Bata pa siya. Tili ng nanay ko. Naglilinis lang siya ng inodoro. Wala siyang alam. Sa wealth management. Mauubos lang niya yan sa loob ng isang linggo. Siraulo na siya. Sigaw ni Dino. Ulyanin na si Lolo. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Huminga ng malalim ang tatay ko at kinalma ang sarili. Humarap siya sa akin. Isinuot niya ang kanyang business face. Maya, sabi niya. Masyadong matamis at pilit ang boses. Maya, makinig ka sa akin. Obvious na hindi na nakapag-isip ng tama si Lolo sa mga huling araw niya. Pero ayos lang to. Maaayos natin to. Naglakad siya paikot sa mesa at tumayo sa likod ng upuan ko. Ipinatong niya ang mga kamay niya sa balikat ko. Mahigpit ang hawak niya. Masyadong mahigpit. Halatang nabibigla ka, sabi niya. Hindi mo kakayanin ang ganitong klaseng pressure, nak. Delikado to. Gagamitin ka lang ng ibang tao, pero wag kang mag-alala. Papasok kami ni Mami para tulungan ka. Kami ang mamamahala ng trust fund mo para sa'yo. Bibigyan ka namin ng napakalaking allowance. Pwede ka nang mag-resign sa maliliit mong trabaho. Pwede ka nang mag-travel. Tatanggalin namin ang bigat na to. Sa mga balikat mo. Mabilis na tumango ang nanay ko. Oo, Maya. Kami na ang bahala sa mabibigat na trabaho. Pumirma ka lang sa power of attorney. At ibigay mo sa daddy mo ang karapatan. Para rin ito sa ikabubuti mo. Ginagawa na naman nila. Tinatrato na naman nila akong parang tanga. Akala nila, magiging sobrang pasalamat ko sa atensyon nila. Kaya ibibigay ko na lang ang bilyon-bilyong pera para lang mapangiti sila. Tiningnan ko si Attorney Santos. Nakatingin siya sa akin. Naghihintay siya. Ayokong kayo ang mamahala. Sabi ko. Mahina ang boses ko, pero hindi ito nanginginig. Excuse me? Sabi ng tatay ko. Nawala ang ngiti niya. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Mas nilakasan ko na ang boses ko ngayon. Hindi ko kailangan ng allowance. Pera ko ito. Ipinamana ito ni Lolo sa akin. Walang utang na loob na bata. Singhal ng nanay ko. Tuluyan nang nahulog ang maskara. Kami ang mga magulang mo. May utang na loob ka sa amin. Wala akong utang sa inyo. Sagot ko. Pinutol niyo ang obligasyon niyo sa akin, di ba? Isang business decision. Naging kulay ube ang mukha ng tatay ko. Pipirmahan mo ang papel na yan, Maya. Kung hindi, isusumpa ko sa Diyos, ililibing kita sa korte. Ipapadeklara kitang wala sa matinong pag-iisip. Kukunin ko ang bawat sentimo. Tumikhim si Attorney Santos. Ang tunog ay parang pokpok ng martilyo ng isang huwes. Mr. Ricardo, pakiusap, maupo kayo, sabi ng abogado. Malamig na parang yelo ang boses niya. Kinakausap ko ang anak ko. Singhal ng tatay ko. Pinagbabantaan mo ang nag-iisang tagapagmana, sabi ni Attorney Santos. Tumigil ang tatay ko. Ano pa ba ang meron? Ilipat mo sa kabilang pahina.
sabi ni Attorney Santos sa sarili niya, kahit kabisado na niya ang mga salita. Tumingin siya ng diretso sa mga magulang ko. Inasahan na ni Lolo Guillermo ang ganitong reaksyon ninyo, sabi ng abogado. Kilala ka niya, Ricardo. Alam niyang susubukan mong ibuli si Maya. Alam niyang susubukan mong agawin ang kontrol. Kaya nagdagdag siya ng isang partikular na set ng mga kondisyon. Ironclad ito. Walang lusot. Nagsimulang magbasa ulit si Attorney Santos. Clause 4. Kalayaan ng tagapagmana. Sa ilalim ng anumang sirkumstansya, ang mga ari-arian ay hindi maaaring ilagay sa ilalim ng pamamahala, pangangasiwa, o tiwala ni na Ricardo, Elena, o Dino. Si Maya ay magkakaroon ng buo at sariling kontrol ng agaran. Mukhang sinampal ang mga magulang ko. Clause 5. Parusa sa pakikialam, basa ni attorney. Tumingala siya para siguraduhing nakikinig sila. Kung tatangkain ni na Ricardo, Elena, o Dino na kwestiyunin ang testamentong ito sa korte, kung magsasampa sila ng petisyon para kunin ang kustodiya o guardianship kay Maya, o kung tatangkain nilang pilitin si Maya na ipirma pabalik sa kanila ang mga ari-arian sila, ay agad at permanenteng tatanggalan ng mana mula sa anumang family trusts na naitatag na dati. Bukod pa rito, inaatasan si Maya na buwagin ang Family Charity Foundation na ginagamit ni Ricardo para sa kanyang public image at ilipat ang lahat ng pondo nito sa mga animal rescue shelters. Napabagsak sa upuan ng tatay ko. Mukha siyang inaatake sa puso. Ang foundation na iyon ang pinagmamalaki niya. Iyon ang ginagamit niyang ticket para makapasok sa lahat ng mga sosyal na party. Hindi niya pwedeng gawin yan, bulong ng tatay ko. Pwede niya. At ginawa niya. Sagot ni Attorney Santos. Pero may isa pang bagay. Isang personal na sulat. Gusto niyang basahin ko ito sa inyo. Naglabas si Attorney Santos ng isang pahina ng papel. Sulat kamay ito. Nakilala ko ang medyo nanginginig na sulat ni Lolo. Para kina Ricardo at Elena, malamang ay galit kayo ngayon. Malamang ay nagtataka kayo kung bakit si Maya ang pinili ko. Iniisip nyo na isang pagkakamali ito. Hindi. Pinagmasdan ko kayo sa loob ng maraming taon. Pinagmasdan ko kung paano nyo binaliwala ang kaisa-isa ninyong anak na may busilak na puso. Pinagmasdan ko kung paano nyo siya itinapon dahil lang hindi siya bumagay sa inyong imahe. Mas pinapahalagahan nyo ang pera kaysa sa dugo. Mas pinapahalagahan nyo ang status kaysa sa pagmamahal. Pinili ko si Maya hindi lang dahil apo ko siya, kundi dahil mabuti siyang tao, naghirap siya, at hinayaan nyo lang siya, nagutom siya. Habang kayo ay kumakain ng masasarap, kailangan niya kayo, pero tinalikuran nyo siya. Iniisip nyong mahina siya dahil tahimik siya. Nagkakamali kayo. Siya ang pinakamalakas sa inyong lahat. Nakasurvive siya sa pang-aabuso at pagpapabayanin nyo nang hindi nagtatanim ng sama ng loob. Isa iyong himala. Sa kanya ang pera. Kung may gusto kayong hingin sa kanya, kailangan ninyong matutong magmakaawa. At sa unang pagkakataon sa buhay ninyo, kailangan ninyong tanggapin na may kapangyarihan siyang humindi. Guillermo, matagal na nabalot ng katahimikan ng kwarto. Si Dino ang unang nagsalita. Tiningnan niya ako, malalaki at takot na takot ang mga mata. Maya, sabi niya. Maya, look, alam kong naging gago ako minsan pero magkapatid tayo. Hindi mo naman talaga ako puputulan ng tulong, di ba? May mga loans ako. May car payments ako. Tutulungan mo ako, di ba? Tiningnan ko siya. Naalala ko kung paano niya ako pinagtawanan habang naghuhugas ako ng pinggan. Naalala ko kung paano niya ibinangga ang sasakyan niya at agad binigyan ng bago habang ako ay nagtitiis sa pag-commute at pagsabit sa jeep. Hindi ko alam, Dino. Kalmado kong sagot. Pag-iisipan ko muna. Baka kasi hindi magandang investment. Napaigtad siya. Iyon eksakto ang linyang libu-libong beses na ginamit ng tatay namin sa akin. Tumayo ang tatay ko. Hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya kay Attorney Santos. Magkita na lang tayo sa korte.
Hindi ko ipapayo yan. Tuyong sagot ni Attorney Santos. Nagdabog silang lumabas. Umiiyak ang nanay ko. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Sumunod sa kanila si Dino na parang isang nawawalang tuta. Nanatili ako sa upuan. Isinara ni Attorney Santos ang binder. Ngumiti siya sa akin, isang totoo at mainit na ngiti. Sobrang proud siya sa iyo, Maya. Sabi niya. Ngayon, magsimula na ba tayong magtrabaho? Hindi sila nakinig sa babala ni Lolo. Masyadong matindi ang kasakiman nila. Makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ako ng subpina. Nagsampa ng kaso ang mga magulang ko. Sinasabing wala raw ako sa matinong pag-iisip para pamahalaan ang yaman. Sinasabi nilang minanipula ko raw si Lolo sa mga huling araw niya. Sinasabi nilang nilinlang ko raw ang isang ulyanin na matanda. Isa itong kasinungalingan, isang madumi at pampublikong kasinungalingan. Naging isang malaking sirkus ang paglilitis. Kumuha ang mga magulang ko ng isang team ng mga pinaka-agresibong abogado sa bansa. Nagpa-interview pa sila sa media. Nag-aalala lang kami para sa anak namin. Sabi ng nanay ko sa isang reporter. Pinapahid ang kanyang peking luha. May history siya ng pagiging labis na emosyonal. Isang malaking pasanin ang ganitong kalaking pera. Gusto lang namin siyang protektahan. Hindi ako nagpa-interview. Hindi ako lumabas sa TV. Nakinig lang ako kay Attorney Santos. Hayaan mo silang magsalita. Sabi niya. Nasa ebidensya ang katotohanan. Sa araw ng huling pagdinig, puno ang korte. Nakaupo ang mga magulang ko kasama ang mga abogado nila, mukhang kampanteng-kampante. Akala nila mananalo sila dahil palagi naman silang nananalo. Sila ay mayayaman at makapangyarihang tao. Ako ay si Maya lang. Tumayo ang abogado nila. Isa siyang maingay na lalaki na mahilig magpalakad-lakad sa harap. Your Honor, sabi niya. Si Maya ay isang marupok na kabataan. Nagtrabaho siya sa mga mabababang uri ng trabaho sa loob ng maraming taon. Wala siyang pinag-aralan sa pananalapi. Itinakwil niya ang kanyang pamilya. Tapos bigla na lang, lilitaw siya sa deathbed ng kanyang lolo at mag-uuwi ng bilyon-bilyon. Malinaw na ito ay isang manipulasyon. Pinaakyat niya sa witness stand ang nanay ko. Umiyak siya. Sinabi niya sa judge na naguguluhan daw ako at may matinding problema sa pag-iisip. Pagkatapos noon, si Attorney Santos na ang sumalang. Hindi siya nagpalakad-lakad. Nakatayo lang siya ng tuwid at kalmado. Your Honor, sabi niya. Sinasabi ng mga nagpetisyon na nag-uudyok sa kanila ang pagmamahal at pag-aalala. Gusto ko pong magsumite ng ebidensya. Iprinovect niya ang isang email sa malaking screen sa loob ng korte. Galing iyon sa tatay ko, papunta sa kanyang financial advisor. May petsang 3 taon na ang nakararaan. Subject: ang pabigat. Huwag mo nang intindihin si Maya. Pinutol na namin ang sustento sa kanya. Palubog na siya. Magmamakaawa rin niyang bumalik sa loob ng 1 taon. At kapag nangyari, yon, makokontrol na natin ang mga kondisyon niya. Mag-focus ka lang sa trust fund ni Dino. Namutla ang tatay ko. Nagbulong-bulungan ang buong korte. At ebidensya B, sabi ni Attorney Santos. Isa itong logbook ng mga bisita sa mansyon ni Lolo. Sa huling 4 na taon ng buhay ni Guillermo, bumisita si Maya ng 208 na beses. Iginugol niya ang bawat araw ng linggo kasama ang kanyang lolo. Siya ang nagsasama sa matanda sa mga check-up sa doktor. Siya ang nagbabasa para sa kanya. Humarap siya sa judge. Samantala, sina Ricardo at Elena ay bumisita lang ng 12 beses. Kadalasan kapag Pasko lang. At hindi pa tumatagal ng 1 oras ang pagbisita, tiningnan ni Attorney Santos ang mga magulang ko. Hindi po ito kaso ng isang apong minanipula ang isang matanda. Sabi niya, kaso po ito ng isang apong naging kaisa-isang tao na nagmahal sa kanya ng totoo. At ngayon, ang mga taong binaliwala siya noong buhay pa ay gustong nakawin kung anuman ang ibinigay sa apo.
Ang judge ay isang mahigpit na ginang na may matatalim na mata. Tiningnan niya ang mga ebidensya. Tapos, tiningnan niya ang mga magulang ko. Baka sa mukha niya ang matinding pandidiri. Mr. at Mrs. Ricardo, sabi ng judge, walang basehan ang petisyong ito. Napakalinaw sa korteng ito na nasa tamang pag-iisip ang inyong ama. Eksakto at malinaw ang mga tagubilin niya. Inasahan na niya mismo kung ano ang ginagawa ninyo ngayon sa korte. Umusog paharap ang judge. Hindi ko lang ibabasura ang kasong ito, sabi niya, kundi ipapatupad ko rin ang interference penalty clause sa loob ng testamento. Sa paghahain ninyo ng walang kwentang kasong ito, pinagana ninyo ang mismong pagtanggal sa inyo sa mana mula sa sarili ninyong family trust funds. Sa madaling salita, idinemanda ninyo ang sarili ninyo palabas sa sarili ninyong yaman at kaligtasan. Napasigaw ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay mukhang sinikmuraan ng napakalakas. Ang buong maiiwanang yaman ay pagmamay-ari ni Maya, hatol ng judge. Case closed. Naglakad ako palabas ng korte. Sumisigaw ng mga tanong ang mga reporters. Nagkikislapan ang mga kamera. Ang mga magulang ko ay nagtatalo kasama ng kanilang mga abogado sa isang sulok. Mukhang tarantang-taranta. Hindi ako tumigil. Dumiretso ako sa sasakyan ko. Hindi ako nakaramdam ng sobrang tuwa. Hindi ko naramdamang nagwagi ako. Nakaramdam lang ako ng ginhawa at kalinisan. Lumabas na ang totoo. Ng ginhawa. Ng ginhawa sa sakakyan ko. Alam na ng buong mundo kung sino talaga sila. Makalipas ang 6 na buwan, nagmamaneho ako sa dati kong neighborhood. Nagmamaneho lang ako. Ini-enjoy ang pakiramdam ng sasakyan ko. Isang ligtas at matibay na SUV na binili ko gamit ang sarili kong pera. Lumiko ako sa kalyeng kinalakihan ko. Malalaki at nakakalula ang mga bahay doon. Perpekto ang pagkakatabas ng mga damo sa labas. Mukhang napaka-perpekto ng lahat tingnan mula sa labas. Huminto ako sa tapat ng bahay ng mga magulang ko. Mukha na itong maliit ngayon. Noong bata ako, ang bahay na iyon ay parang isang malaking kuta, parang kulungan. Dati, tumitingin ako sa mga bintanang iyon at nakakaramdam ako ng matinding takot sa dibdib ko. Tinatanong sa sarili kung ano ang ginawa kong mali, kung bakit hindi ako sapat para sa kanila. Ngayon, isa na lang itong tumpok ng mga semento at bloke. Nakita ko ang isang kotse sa garahe, ang kotse ng tatay ko. Puno iyon ng alikabok. Dati, palagi niya itong pinapakintab. Naisip ko sila sa loob malamang nakaupo sa mahabang dining table na iyon, malamang nag-aaway tungkol sa pera, malamang sinisisi ang buong mundo maliban sa kanilang sarili. Nakakulong sila sa bahay na iyon kasama ng kanilang kapaitan sa buhay. Ibinaba ko ang bintana ng sasakyan ko. Pareho pa rin ang amoy ng hangin, amoy ng bagong tabas na damo at mga sprinklers. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako ang batang babaeng may bitbit na lumang maleta. Hindi na ako biktima. Hindi lang pera ang iniwan sa akin ni Lolo Guillermo. Maganda ang bilyon-bilyon. Totoo yan. Nakakabili ito ng kaligtasan. Nakakabili ito ng oras. Pero ang totoong regalo niya sa akin ay ang katotohanan. Binigyan niya ako ng pahintulot na makita ng malinaw ang pamilya ko. Binigyan niya ako ng ebidensya na hindi ako nababaliw, hindi ako mahina, at hindi ako mahirap mahalin. Pinatunayan niya ang realidad ko. Na-realize ko noon na hindi na ako galit sa kanila. Ang galit ay kumukonsumo ng napakaraming enerhiya. Ang galit ay isang uri ng koneksyon. Wala na akong pakialam sa kanila. Hindi ko na sila gustong parusahan. Pinarusahan na sila ng mismong buhay nila. Naiwala nila ang 2 tao sa mundo na handang magmahal sa kanila ng libre ako at si Lolo. Ngayon, mag-isa na lang sila kasama ang kanilang mga materyal na gamit. Ikinambyo ko ang sasakyan. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isa itong email mula sa direktor ng youth shelter na kalulunsad lang namin. Maya, dumating na ang mga bagong kama. Sobrang saya ng mga bata. Maraming salamat. Ngumiti ako. Isang totoong ngiti. Tiningnan ko ang bahay sa huling pagkakataon. Paalam. Bulong ko. Hindi ko iyon sinabi
ng may galit. Sinabi ko iyon ng may kapanatagan. Nagmaneho ako papalayo, pinapanood ang bahay na lumiliit sa rearview mirror ko hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin ko. Ang kalsada sa unahan ko ay malawak at bukas. Papalubog na ang araw, pinipinturahan ang langit ng kulay ube at ginto. Binuksan ko ang radyo at sumabay sa paborito kong kanta. Malaya na ako. Sa wakas, naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Lolo. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsira sa mga kaaway mo. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng buo, napakasaya, at payapa na hindi na sila nagmamatter pa. Hindi ako kumuha ng kahit ano mula sa kanila. Tumigil lang akong hayaan silang kumuha mula sa akin. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, pinili ko ang kapayapaan sa sarili kong mga termino.